Alright, by the way, my name is Winifred Asuncion Jr., ang iyo pong speaker. Okay? At ito po yung ating pag-uusapan, the secret to saving and building your future, become your own financial educator. So para sa lahat, welcome to IMG or International Marketing Group, na kung saan ang IMG or International Marketing Group ay nag-o-offer about total financial solution. So mostly yan yung pinaka-common na challenges ng karamihan, no? Kasi hindi naman lahat, ano? Karamihan is all about financial matter. So yan po yung bibigyan natin ng solution po dito, no? Yan po yung binibigay po ni IMG para sa lahat ng mga Pilipino nasa Pilipinas man or nasa ibang bansa. Okay? So inaanyayahan ko po ang lahat. Let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. All together today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world, increase my financial wisdom, and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. So once again, kahit saang sulok man tayo ng mundo naroroon, good morning, good afternoon, at good evening po sa ating lahat. Welcome to IMG or International Marketing Group, na kung saan tayo po ay nagbibigay ng total financial solution. Amen? Okay, so ito po yung ginagawa natin, building your future, taking control of your money. First, kung tayo yung nagtratrabaho, naghahanap buhay, nagsasacrifice para kumita ng pera, dapat nasa ating mga kamay yung control ng ating kaperahan. Wala po dapat yan sa ibang kamay. Okay? Then, para sa lahat, ito, no, kung sino po nakakakilala kay Brother Bo Sanchez, isa po sa mga financial guru po natin dito sa IMG, at of course, kasama po siya diyan po sa ating libro na The Secret to Saving and Building Your Future. At nakalagay nga dyan, financial education is not just for the wealthy. Tandaan, ang financial education ay hindi lamang po ito para sa mga mayayaman. Ito po ay para sa lahat. Okay, take note. Para po ito sa lahat, mayaman man o mahirap. Lalo na pag ikaw yung laging may problema sa pera, then kahit paano, bigyan mo ng oras para maaral ang financial education. Sabi nga dito, knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. Dito sa IMG, hindi lang po ito puro turo, hindi lang po ito puro seminars, webinars, kundi kung ano yung tinuturo ni IMG, sinasamahan na po natin yan ng execution. Diba? Useless po yung aralin mo lang ng aralin. Marami yung nagsasabi, aralin ko muna. Diba? Lumipas ng ilang taon, inaaral pa rin. Diba? Mas lamang yung doer, no, yung gumagawa ng action, yung habang inaaral niya, ginagawa niya na kung ano yung natututunan niya. Yun po yung mas powerful. Alright? Now, question. Ito, tanungin mo din sa sarili mo, no? Bakit nga ba kailangan natin ng financial education? Meron bang nagturo sa atin nung tayo ay bata pa, nung tayo ay nag-aaral simula elementary, high school hanggang nagtapos tayo, natutunan po ba natin yung kahalagahan ng financial education? Sabi po sa libro, many good people fail. Many hardworking, smart, young, and old people fail. Many teachers, OFWs, doctors, engineers fail, retiring without enough savings. Bakit? People don't plan to fail. They simply fail to plan their personal finances dahil walang panahon sa pag-aaral financial. Okay?
Examine mo po yung sarili mo, magnilay-nilay ka po, no? Bakit lagi kang nagkakaproblema sa pera? Although ikaw ay merong magandang trabaho, although ikaw ay merong magandang kinikita, pero bakit problema pa rin ang pera? Diba? Sino nakaka-realize noon? Sino nakaka-con doon? Sino nakaka-relate? Diba? Yung trabaho ka ng trabaho pero lagi ka pa rin walang pera. Bakit? Hindi po kasi natin binibigyan ng panahon na aralin ang kahalagahan ng financial education. Look at this. School principal noon, Janet Tres. Ngayon, in-interview po yan ni Corina Sanchez. Sabi nga ni Corina, Nanay, mahirap po bang isipin na dati kang principal, pero ngayon, Janet Tres. It's a wake-up call po para sa atin, para hindi na po maulit yung senaryo na to. Nakakaawa po, di ba? Dating school principal noon, Janet Tres po ngayon. Okay? Or, sabihin natin, dating OFW noon, Janet Tres po ngayon. Gusto niyo po bang marinig yon? Dating employee noon, janitress ngayon. So it's a wake-up call para sa ating lahat. It's not too late, no, para mabigyan ng solusyon ang iyong financial challenges. Okay? Then, wrong money mindset. Many people believe that financial education is only for the wealthy. Marami nagsasabi na, para lang yan sa mayaman. No! Ito po ay para sa lahat ng mga Pilipino. Lalo na kung isa ka sa laging nagkakaproblema when it comes sa ating kaperahan. Many people or many believe that the solution to financial challenges is borrowing money. Kaya hindi ka naniniwala sa financial education dahil ang pinapaniwalaan mo kapag meron kang financial challenges ay mangutang. Sino po dito walang utang? Alam niyo po, sa totoo lang, napakahirap mabaon sa utang. Napakahirap ang maraming utang. Kaya as much as possible, kung may utang ka, tapusin mo na. I-sacrifice mo na yan. Alam niyo kung bakit? Malaki po yung nawawala sa atin. Okay? Hindi lang yun. Stress ka pa. Hindi ka makatulog, wala kang peace of mind. Tama? Di ba? Ang hirap na may utang. Di ba? Ang hirap ng may utang. Some even rely on luck. Marami sa atin umaasa sa swerte. Dahil pag sinerte, nagsugal, tumaya ng loto, mabibigyan daw ng solusyon yung kanyang financial challenges. Marami na tayong kakilala o napanood sa mga balita na nanalo sa loto pero after how many years, balik na naman sa dating buhay, dating hirap ng buhay. Di ba? So, ibig sabihin, wala sa pera ang problema. Nasa tao. Dahil hindi marunong magpahalaga o magpalago ng kanyang kinikita. Tama? Diba? Kahit sabihin mo, laki ng sweldo mo, marami sa mga kapwa ko OFW, ang laki-laki ng sweldo. Diba? Ang laki-laki ng sweldo, pero, diba? Pero, laging walang pera. Diba? So, napakalaking challenge yun. Ang hirap naman na trabaho ka ng trabaho, then lagi kang walang pera. Aba, may problema doon. Diba? Then, another is many people belong to a community of spenders who do not believe in preparing their future. Ibig sabihin, dito po sa IMG, naniniwala po kami, no? Kung ano po yung environment mo, ganun ka din. Kung ang mga kaibigan mo ay mga chismosa, chismosa ka din. Kung ang mga tropa mo ay mangingino, mangungutang, ganun ka din. Diba? Mahawa, hawa, hawa na yan. Pero kung ang mga kaibigan mo marunong mag-ipon, marunong mag-invest, then of course, matcha-challenge ka din. Gusto mo din yung mag-ipon ka, gusto mo din yung mag-invest ka. Yan po yung community na meron po tayo dito sa IMG. Bakit? Ano ba tinuturo ng IMG? Ang tinuturo po ng IMG sa bawat Pilipino ay yung matuto tayo ng tamang paraan ng pag-ipon. Take note, tamang paraan ng pag-ipon. Kasi meron pong maling paraan ng pag-ipon. Kaya ang tinuturo po dito sa IMG, yung tamang paraan ng pag-ipon. Tamang paraan, paano ka mag-invest? Tamang paraan, paano mo papahalagahan o proteksyonan yung pera na kinikita mo. Di ba? Sabi ni Ma'am Claire, marami sir, kakasahod lang, ilang araw lang, petsa, de peligro na agad. Di ba? Tama ka sir, sabi ni Ma'am Shirley, mahirap matulog kapag may malaking utang. Totoo po yan. Tama sir, mahirap may utang, laging stress. Totoo po yan. Experience po natin yan. Okay? Then, akala kasi natin hindi nauubos ang income. Maraming mga Pilipino malakas ang loob umutang dahil alam nila
na meron silang sasahurin. Tama. Di ba? Kaya nga malakas kang umutang malakas ang loob mo na umutang kasi alam mo meron kang sasahurin. Kaya ang utang, hindi mo pa kinikita, nagastos mo na. Anong nangyayari? Pag dumating ang sweldo, wala nang matitira. Kasi pinambayad na lang sa utang. Kailangan na naman magtrabaho para may pambayad na naman ng utang. So, anong ginagawa mo? Nagtratrabaho ka lang ba para meron kang pambayad ng utang? Paano yung pangarap mo? Paano yung para sa pamilya mo? Paano yung financial goal mo? Ang tanong, hanggang kailan mo gustong magbayad ng utang? Paano pag bigla kang nagkasakit, di ba? Paano pag bigla kang nagkasakit? O paano pag bigla kang kinuha ni Lord? Paano na yung utang mo? Diba, yan po dapat yung mga i-consider natin. Ito yan. Low savings and high debt. Masakit po na katotohanan. Diba? Wala ka nang ipon, baon ka pa sa utang. Tama? Ang laki ng sinasahod mo, pero walang natitira, kulang pa ng pambayad ng utang. Diba? Marami yung mga nagsasabi, kung kailan lumaki ang sweldo, doon pa hindi nagkasya. Kung kailan maliit ang sweldo, napapagkasya. Sino po nakaka-relate yan? Kung kailan lumaki ang sweldo, lalong lumaki naman ang utang. Marami mga Pilipino nagrarally, dapat daw lakihan ang sweldo. Di ba? Pero bakit marami nagsasabi, lumaki nga ang sweldo, lumaki naman ang utang. Lumaki nga ang sweldo, lumaki naman ang gastusin. Ano ba talaga? Nasaan ba talaga ang problema? Di ba? Nakakaiyak pagdating ng katapusan. Titignan mo natira sa sahod mo. Buti nga may natira pa, Ma'am Sherilyn. No? Yung iba negative pa. 'Di ba? Ang laki ng sweldo pero negative pa, walang natitira. 'Di ba? Sabi dito, many people use their credit cards as emergency fund. Hindi po masama ang pagkakaroon ng credit card. Huwag mo lang gamitin as emergency fund. Most people don't know how to manage their debts. Their debts manage them. Ito po yung mahirap eh. Di ba? Pag marami ka ng utang, mahihirapan ka ng mag-manage. Ano yung nangyayari? Stress ka na. Yung iba nagpapakamatay na dahil hindi na alam kung paano babayaran ang utang. Di ba? Totoo yan. Maraming ganun. Di ba? So wag po nating hahayaan, no, wag po nating hahayaan na mabaon tayo sa utang, wag po nating hahayaan na masira po ang financial natin nang dahil lang sa utang. Okay? So sa IMG ang tinuturo, bayaran ang mga utang para makapagsimula ka na magkaroon ng savings, investment, and of course, ang pinakamahalaga, yung magkaroon ka ng peace of mind. Ito yung masakit. Their salary move from hand to mouth. Diba? Sumeldo ka ngayon, pinakain mo sa pamilya mo, nagsamyupsal kayo, unlimited. Yes, nabusog. Pero nagutom ang bulsa. Diba? Mas maganda yung kakain kayo sa labas, kakain kayo sa magarang restaurant, basta as long as na meron kang enough o sobrang pera. Diba? Then, yung iba, hand to hand. Sino nakakaranas? Dumaan lang sa kamay mo, napunta na sa ibang kamay, wala pang natira. Diba? Ayan, dahil lack of financial education, totoo po yan. Kulang po kasi tayo pagdating sa kalamang financial. Kasi ang alam lang natin, magtrabaho para magkaroon ng sweldo at para may magastos. Minsan hindi na iniisip yung para bukas. Hindi na iniisip yung para sa retirement. Paano pag tanda mo? Sino mag-aalaga sa'yo? Anak mo. Hindi ka sigurado. Kaya dapat habi nga natin, habang malakas ka pa, habang may pagkakataon ka pa, habang may income ka pa, ito yung the best time na pag-ipunan mo, paghandaan mo ang retirement mo. Okay? Touch me not. Marami sa atin, no? Sa ATM sumisweldo, pero hindi naman hawak ang ATM. Bakit? Nakasanla. Ganyan po ako noon. Hindi ko po ikinakahiya yan. Ganyan po ako noon. Experience ko po yan, yung nakasanla ang ATM ko nung ako po ay nasa abroad. Nasubukan ko po yung nakasanla ang passport ko nung ako po ay nasa abroad. Kala ko noon, pagdating ko sa abroad, lumaki ang sweldo. Yun nga, yung sinasabi ko, lumaki ang utang. Diba? Based on my experience po, yun. Kaya napakahirap po ang may utang. Kaya as much as possible, maniwala po kayo sa tinuturo ng IMG. Huwag nang mangutang. Kung may utang ka, bayaran mo na. Unti-untihin mo.
Kung nahirapan ka, gumawa ka ng paraan, magkaroon ka ng other source of income para mas madaling mabayaran ang utang. Okay? Laging may paraan po yan. Hanapin lang po natin yung solusyon. True po, marami nagpapakamatay dahil sa laki ng utang. Totoo yan. Di ba? Yan, magandang hapon po, Ma'am Riza. Okay, mas malupit pa nga ngayon, Coach. Kasi hindi na nahahawakan kasi ang ATM. Wala na talaga mahahawakan pa. Correct yan. Experience ko yan noon eh. Nung nasa Macau ako, every sahod, pupuntahan ko kung saan naka-duty yung pinagsanlaan ko ng ATM. Okay? Tatanungin sa akin, magkano i-withdraw mo, magkano babayad mo. Diba? Sarili mong ATM. Pero at least, lang dahil sa IMG, no? Nakalaya tayo sa pagkakautang at nakapag-for good pa tayo. Yan po yung magandang nagawa sa akin ng IMG, no? Then, loans, yan, napakaraming loans. Ngayon, kahit saan ka pumunta, maraming loans. Mag-Facebook ka, maraming loans. Wag po natin hahayaan na kainin tayo ng mga loans. Nagtatapon lang po tayo ng pera. Buti sana kung yung niloan mo, ginamit mo sa mabuting paraan, pinalago mo yung inutang mo. Yan yung tinatawag natin na good debts eh. Yung umutang ka pero ginamit mo sa business, pinalago mo ng pinalago hanggang mabayaran mo yung utang mo at nagkaroon ka pa ng puhunan. Okay? Baon sa utang, hirap magretiro. Tandaan po natin yan. Sabihin mo yan sa sarili mo, baon sa utang, hirap magretiro. Okay? Yan. True sir, kakahawak lang ng sahod, ala pa 5 minutes, grabe. Ala pa 5 minutes, lipad agad, makita. Sa natira, susmiyo, 50 na lang natira, di mo lang alam kung nakakaabot pa yun sa susunod na sahod, di ba? Nakakapanghina yun. Magandang word yun. Nakakapanghina. Okay. Maganda pa yung nakakapanghina. Okay. Nakakapanghina kasi nakaka-stress. Di ba? Anong gagawin mo pag wala ka ng pera? Uutang ka na naman. Di ba? So yan, huwag nating hayaan na mas malaki yung utang sa atin. Huwag po tayong papasilaw sa mga temptation na nakikita nyo na yan. Alright? Kailangan, para hindi na tayo magkautang, okay? Mag-build po tayo ng ating emergency fund para anytime mawalan ka ng trabaho, hindi ka iyak, pag nasiraan ng sasakyan mo, may pangpaayos ka, pag nagkaroon ng medical emergencies, may pambayad sa hospital, pag nagkaroon ng bagyo, nasirang bahay, meron pang pagawa. Diba? Yan po yung gamit ng emergency fund. Okay? Bigyan ko po kayo ng formula ng emergency fund. Paki-check po ang inyong mga savings account kung meron po kayong sapat na emergency fund ngayon. Alright? Madali lang mag-check naman ng ating mga savings. Online lang naman yan, di ba? Okay. Paano mo ba malalaman kung ikaw ay merong sapat na emergency fund? 6 times of your monthly income dapat laman ng iyong savings account. Take note, 6 times of your monthly income ang dapat laman ng iyong savings account. Okay? Kung ikaw ay kumikita ng 20,000 times 6 months, dapat meron kang 120,000 sa iyong savings na hindi mo nagagalaw. Para saan? Para pag nagkaroon ng emergencies, meron kang madudukot. Hindi mo na kailangan mangutang. Parang example, yung mga buntis. Kung kailan manganganak doon mangungutang at sasabihin emergency daw kasi manganganak. Okay? Hindi po emergency 'yon. Hindi mo lang talaga pinaghandaan. 'Di ba? Kaya dapat maging handa tayo, mag-build tayo ng emergency fund para in case of any emergencies na dumating sa buhay mo, hindi mo na kailangan mangutang. Ito yung sinasabi na kapag may tinanim, may aanihin. Kapag may sinuksok, merong madudukot. Diba? So tandaan po natin yan. Napakahalaga po yan. Basic yan, pero napakahalaga po. No? Sabi nga ni Robert Kiyosaki, yan, hello po Ma'am Elsa, if you want to be rich, you need to be financially literate. Totoo po yan. Diba? Abundance formula, yung tinuro natin kanina, emergency fund, no? Emergency fund. 6 times of your monthly income. Ito naman, paano ka makakapag-ipon ng tama? So, ang pag-iipon pala, hindi lang basta pala ilalagay mo yan sa piggy bank mo, hindi lang pala basta ilalagay mo yan sa savings mo. Meron pong formula para makapag-ipon po tayo ng tama. Anong sabi natin kanina? Ang tinuturo ng IMG ay
yung tamang paraan ng pag-iipon. Okay? Ito yung abundance formula. Okay? Sinong makakahula sa inyo? Ano ba yung abundance formula? Paano nga ba yung tamang paraan ng pag-iipon? Okay? Ito yan. Para sa kaalaman po ng lahat. Paki-take note, pakisulat, pakituro sa ating mga susunod na henerasyon. 100% of your monthly income, ang unang ibabawas mo pala, Ma'am Elsa, Ma'am Sherilyn, Sir Ed, ay 10% tithes. Okay? Kahit anong reliyon ka man, yung 10% ng monthly income mo, ayan ang ibibigay mo sa simbahan. Okay? Pay God. Pasasalamat mo yan. Love offering mo yan. At yung 20%, bayad mo naman yan sa sarili mo. Compute mo na ngayon, magkano monthly income mo. Tanggalin mo yung 20%. Yan yung ilalagay mo every month sa iyong savings, sa iyong investment. Okay? Ito yung tinatawag natin na pay God and pay yourself first. Okay? 10% para kay God, 20% para sa iyong sarili. At ang may iwan na 70%, yan yung ibabudget mo ngayon para sa ating lifestyle. Actually, marami mga Pilipino ang expert dito, di ba? Kasi every time na sweldo, tatanggalin lahat ng gastos, bayad utang, bla bla bla, kung anong maiwan nyo ng ibabudget. Ito, babalik rin natin. Positive way. Tandaan nyo po, 10-20-70 rule. Okay, ano yung 10-20-70 rule? Sabihin mo ngayon, 10% para kay God, 20% para sa sarili ko, 70% para sa lifestyle. Yan po ang tinatawag natin na abundance formula. Now, alam mo na kung paano yung tamang paraan ng pag-iipon. Compute mo na ngayon, sulat mo magkano yung monthly income mo. Tanggalin mo na yung 20%. Yan ang ilalagay mo sa savings and investment mo. Every month, dapat consistent ka. Para at the age of 40, 45, 50, mag-retire ka na. Kung meron ka ng marami ka ng milyon at the age of 50, bakit kailangan mo pang magtrabaho? Diba? Magagawa mo yan kung masusundan mo yung ating abundance formula. So, ano yung kailangan natin gawin para makapag-ipon tayo ng tama? Manage and reduce expenses. Okay, baka hindi tayo marunong mag-manage ng ating kaperahan. Okay, baka masyado na tayong malakas gumastos. Sino dyan? Mahilig mag-coke, mag-coffee, cigarettes. Yan, buti natanggal na natin yung paninigarilyo. No? Dati napakalakas kong manigarilyo. No? Ang laki ng nagagastos natin dyan. Lotto tickets. Sino mga mahilig tumaya ng loto araw-araw? Extra phone bills, pedicure, manicure sa mga kababaihan. Ganon din sa kalalakihan. Hair maintenance, yung mga kulot, nagpapaunat, yung mga unat, nagpapakulot, di mo na maintindihan. Di ba? Let's say example natin, soft drinks. Kung nakakadalawang soft drinks ka sa isang araw at ang isang soft drinks ay nagkakalaga ng 20 pesos, sa isang buwan, gumagastos ka ng 1,200. Sa isang taon, nagagastos mo sa 20 pesos na yan ay 14,400. Alam mo ba, pag nilagay mo yan sa savings and investment mo na kumikita ng 12% per annum, sa loob ng 20 years, dapat meron kang 1.2 million. Saan nang galing yung 1.2 million? Doon sa iniipon mo na 20 pesos o 40 pesos per day. Okay? Maraming sasabi, al tagal naman na 20 years. Bakit? Magkano na savings investment mo ngayon? Wala. Oh, paano naging matagal? Diba? Kaya mo nga mabuhay ng 20 years na walang ipon. Diba? Ay paano pag nakapag-ipon ka ng 20 pesos o 40 pesos per day? Sana milyonaryo ka na after 20 years. Pero dahil hindi ka nakapag-ipon, ganun pa rin ang buhay. Parang walang nangyari. Kaya ang sabi ng iba, tagal ko na nang tiratrabaho, parang wala naman nangyayari. Di ba? Kasi wala ka namang ginagawang bago. Kung gusto mo ng pagbabago, gumawa ka ng bago. Kung dati wala kang naipon, ngayon mag-ipon ka. Kung dati wala kang investment, ngayon mag-invest ka. Para kahit papano magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Hindi puro reklamo tayo. Tumaas ang mga bilihin, nagre-reklamo tayo. Bakit? Hindi tayo nakakasabay eh. Wala tayong ipon eh. Wala tayong sapat na pera eh. Kulang yung sweldo natin eh. Diba? Pero kung nakakapag-ipon ka sana, kung may investment ka sana, diba? Sa tingin mo magre-reklamo ka pa? Kahit tumaas ang bilhin, kung marami kang pera, magre-reklamo ka? Siguro hindi na po. Diba? Nagre-reklamo tayo sa mga taas ang bilihin dahil wala tayong pera. Kulang yung sweldo natin kasi wala tayong ipon. Yun yung katotohanan. Yun yung masakit na katotohanan. Diba?
Then, anong kailangan natin gawin? Ano sabi natin kanina? Manage and reduce expenses. Ngayon naman, cut the little expenses. May natututunan ba tayo? Nakaka-relate ba tayo? Cut the little expenses. Kung dati ang sinasabi mo, barya lang yan. Bibili ka ng ganito, parang barya lang yan, parang walang halaga yung barya. Pero eto, ang tatandaan mo, ang buo nagsisimula sa barya. Kaya wag po nating ipagwalang bahala. Ang 20 pesos pala na ipunin mo sa araw-araw, pwede kang maging milyonaryo after 20 years. Diba? Pero barya lang yun kasi dati papel lang yung 20 pesos. Pero ngayon, barya na. Diba? Ayan yung iniipon ng mga anak ko ngayon, yung 20 pesos na ba? Alam niyo po, natutuwa po ako sa mga anak ko. Dahil sa naririnig nila sa pagtuturo natin ng pag-iipon, sila mismong dalawa, nag-iipon. Ang galing nila mag-ipon. At alam niyo ba kung ano yung reward ko sa kanila? Kung sino yung mas maraming ipon pagdating ng December 30, 31 o January 1, pag binuksan yung alkansya, kung sino yung mas maraming ipon, may 2,000 yan na reward. Kaya mas lalo pa silang ginaganahan. Di ba? Yung mga wala talagang ipon, ang kadalasang nagre-reklamo kasi nga wala sila pera. Totoo yan. Diba? So tandaan natin ang buo nagsisimula sa barya. Okay? Classify your needs and wants. Purpose o forma. Marami sa mga Pilipino mahilig magporma. Kahit walang pera, basta maporma. Di ba? Kahit walang pera, basta bigatin ng mga dala. Di ba? Basta ang tawag nyo, signature ba? Di ba? May bag na Louis Vuitton, wala naman laman. Naka-iPhone, wala namang ipon. Ba? Andaan, save instead of sale. Iwasan natin pagkain-kain sa labas kung wala naman sapat na pera. Labas ng bahay, yan. Araw-araw, sa labas kami ng bahay kumakain sa ilalim ng mangga. Sarap kaya kumain sa ilalim ng mangga. Diba? Kaysa yung pupunta ka kumain sa mga masasarap na restaurant, mag-post ka sa Facebook pag uwi mo sa bahay, nga. Diba? Yan yung katotohanan. Kaya dapat iwas luho para iwas luha. Yan. Thank you so much, Ma'am Elsa from Qatar. Okay, huwag ka lang mag-snack, nakatipid ka. So, Mexica pa, ipunin mo na lang. Di ba? Sabi Ma'am Claire. Di ba? Nakatulong pa yon, di ba? Okay, gumanda pa yung health living mo, health style mo. Ba? Understand where your money goes. Ito yung laging tanong eh. Diba? Ito marami makaka-relate dito. Marami yung kakasahod lang. Pero wala lang pera. Nasaan napunta? Di ba? Kailangan know your big leaks. Ano ba yung mga liabilities mo? Ano ba yung lagi mong pinaggagastusan? Kung nagugulat ka na lang every sahod mo nawawala, aba, sa susunod na sahod mo, bago mo pakawalan yung sahod mo, lahat ng mga gagastusin mo, babayaran mo, isulat mo para makita mo kung saan napupunta yung sahod mo. Okay, isang tips po 'yon. Assets, dapat alam natin ano bang ibig sabihin ng assets, no? Assets are anything you buy or have that puts money in your pocket. Yan po ang asset yung nagbibigay sa iyo ng pera. Sabi po ni Robert Kiyosaki, masarap talaga kumain sa ilalim ng mangga, lalo na pag libre, sir. Tama po, pag lagop ako, dala namin ng tubig para bawas gastos. Tama po yan. Ma'am Luz Biminda, no? Alam nyo kasi yung bawat natitipid nyo, kala mo barya lang yan, pero pag inipon mo yan, malaki. Okay? So dapat alam natin yung liabilities and assets natin. Bumili ka ng cellphone, ginamit mo pang forma, nainggit ka sa kapitbahay, kaibigan o katrabaho mo may iPhone, nag-iPhone ka din. Okay? Nagiging liabilities yun. Pero kung ginamit mo yung gadget para kumita ka, mag-business ka online, nagiging asset yan. Okay? Bumili ka ng car, pinarentahan mo, asset yan. Nagpagawa ka ng napakalaking bahay sa Pilipinas, walang nakatira, caretaker, lagi mong ginagastusan, liabilities yan. Bumili ka ng condo, pinarentahan mo, asset yan. Kaya dapat mag-invest sa asset. Okay? Then understanding how money works. Ito dapat alam natin. Ano ba magtrabaho ang pera? Para hindi lang ikaw yun, trabaho ng trabaho para kumita ng pera. Napansin mo ba yun? Sino nakakapansin dito? Na trabaho ng trabaho para kumita ng pera?
Di ba maraming ganun, yung trabaho ng trabaho, buong buhay niya hanggang mag-retire siya, nagtratrabaho pa rin para kumita. Bakit? Hindi mo kasi inaral paano pagtrabahuin ng pera eh. Kaya marami nagtatanong, bakit ang mga mayayaman, lalong yung mayaman? Dahil alam nila paano pagtrabahuin ng pera. Eh lahat tayo, no? Lahat tayo may karapatan. Lahat tayo pwedeng natin pagtrabahuin ang ating pera. Basta't marunong lang tayo sa tamang information. Nandito ng IMG ngayon, di ba? Para maturuan tayo paano pagtrabahuin ang pera. Dahil kung ikaw lang yung trabaho ng trabaho para kumita ng pera, darating ang panahon magre-retire ka. Darating ang panahon mawawalan ka ng trabaho. Darating ang panahon manghihina ka. Darating ang panahon magkakasakit ka. Paano na? Di ba? No work, no pay. Di ba? Kaya pag sahod, bayad agad ng monthly payment kay Kaiser, sabi ni Ma'am Risa Capistrano, totoo po yan, habang bata pa. Diba? So paano yung wealth formula? Ito yan. Ano yung tinuro natin kanina? Emergency fund formula. Times 6 of your monthly income, dapat laman ng savings account na hindi nagagalaw para in case of any emergencies, meron kang mahugot. Second, abundance formula, 10-20-70 rule. 10% para kay God, 20% para sa sarili mo, 20% at 70% para sa lifestyle. Ngayon naman, wealth formula. Dapat meron kang pera, may oras para palaguin mo, at dapat alam mo kung saan mo ito papalaguin. Okay? Alam mo dapat yung rate of return, kung magkano yung kikitain ng pera mo. At dapat alam natin ano ba yung kalaban ng pera mo. Inflation. Ang inflation, ito yung pagtaas ng bilihin. Buwan-buwan, taon-taon. At isa pa sa mga kalaban ng pera natin, taxes. Right? So, consider po natin yan. So, dapat meron kang pera, may oras para lumago. Wag po nating, wala pong instant money. Okay? Maliban na lang kung nanalo ka ng loto. Okay? So, yan po yung tinatawag natin na wealth formula. Ganito daw ba ang bulsa mo? Maraming butas, kahit kaya hindi ka nakakapag-ipon. Literally, kung ang isang timba na yan, maraming butas, kahit gaano ka kasipag mag-i-give para punuin mo ng tubig yan, hindi mo yan mapupuno. Ganun din po sa bulsa natin. Di ba? Sabi nga ng iba, ang bulsa daw o ang wallet daw parang kung hindi sakto, laging zero ang laman ng wallet. Huwag tayong papayag. Okay? Huwag tayong papayag. Okay? Then, reason why we need to save. Meron tayong tinatawag na the X-curve concept. Isang linyang pataas, isang linyang pababa. Yung linyang pataas, yung blue line, yan po yung tinatawag natin money line. At yung red line, yan po yung tinatawag natin na responsibility line. Okay? So mostly, habang bata tayo, walang ipon. Okay? Nakaasa tayo dito sa ating active income. Kaya anong gagawin natin? Dapat habang bata ka, habang may trabaho ka, pataasin mo yung money line. Okay? Nagagawa ba natin to? Pataasin mo yung money line mo. Para sa ganoon, yung malaking responsibility mo sa buhay, bumababa yan. Habang pinapataas mo yung money line mo, pansinin mo, bumababa yung responsibility line mo. Laging mataas ang responsibility mo kung hindi ka nag-iipon, kung lagi kang baon sa utang, kung wala kang investment. Pansin niyo po yon. Then, dito, pag hindi tayo nagtrabaho, pag wala tayong income, paano na yung basic needs natin? Hindi naman pwedeng hindi ka kakain. Diba? Kaya tinuturo natin sa IMG, yung active income mo, convert mo yan into passive income. Kaya nga habang may trabaho ka, habang bata ka pa, pataasin mo yung money line mo. Para pagtanda mo, okay? Para pagtanda mo, meron kang passive income, meron kang big savings, yung basic needs mo na yan, permanent needs yan. Kasi pag tumanda tayo, kailangan mo pa rin kumain, magdamit, kailangan pa rin ng bahay, gamot. Diba? So kung ipunan natin yan, napaghandaan natin, pagtanda natin, meron tayong peace of mind. Okay? Sa buhay natin, ito, tingnan nyo. Nasaan na ba kayo ngayon? Ito yung productive years natin. Anong edad ka na ngayon? Kumusta naman yung paghahanda mo? Sa buhay natin, meron tayong dalawang if. Kung titignan nyo yung word na life, dalawang if. Okay? May if sa gitna ng buhay natin. What if? Ito yung first if. What if you die too soon? Sino mag-aalaga sa pamilya mo? Ang solusyon natin yan, dapat meron kang life insurance. Okay, second if, what if you live too long? Sino mag-aalaga sa'yo pagtanda mo? And what if pag nagkasakit ka? Sino magbabayad ng hospital bill mo? Okay, ito yung kailangan natin sagutin. What if I die too soon? Dapat meron kang life insurance para sa pamilya mo. Ang life insurance, simple lang. Protection mo yan
para sa iyong pamilya. Anything na anuman mangyari sa iyo, kunin ka man ni Lord ng maaga para hindi kawawa yung pamilya mo kung meron kang life insurance. Okay, ganun po kahalaga ang life insurance. Second, what if I live too long? Sino mag-aalaga sa sarili mo? Sino mag-aalaga sa sarili ko pagtanda ko? Dapat meron tayong long-term investment. Pangatlong what if nagkasakit ka? Sino magbabayad sa hospital bill mo? Dapat meron ka pa rin long-term healthcare. So yung tatlo na yan yung tinatawag natin na three major financial needs. Yung pagkakaroon ng investment, money working for you, kahit matanda ka na, kahit retire ka na, kung meron kang investment, makakapag-survive ka. Second, yung pagkakaroon ng life insurance. Maaga ka man kunin ni Lord, hindi kawawang pamilya. Third, yung pagkakaroon ng healthcare. Marami nagsasabi, sir, di ko kailangan ng healthcare kasi may healthcare ako sa company. Paano pag nag-retire ka? Paano pag wala ka na sa company, madadala mo ba healthcare? No! Kaya kailangan mo pa rin magkaroon ng long-term healthcare. Pang-apat na what if I could tell you about a product that provides complete solution to your three major financial needs? Ito po yung pagkakaroon ng Kaiser Ultimate Health Builder. Marami nagtatanong sa akin, sir, bakit halos puro Kaiser ang pinopromote mo? Dahil napakahalaga po ng role ng Kaiser. Ito po yung sumasagot dito sa ating three major financial needs. Yan po yung sumasagot dito sa ating solid financial foundation na tinuturo natin na nasa harap ng ating libro. Yung pagkakaroon po ng Kaiser. Yung pagbibuild po ng ating solid financial foundation. Ano ba yung meron sa solid financial foundation? Dapat meron kang long-term healthcare, dapat meron kang life insurance, dapat meron kang investment. Yan po yung three major financial needs. Kaya napakahalaga po ng pagkakaroon ng Kaiser. Okay? Dahil ang Kaiser natin, meron ng healthcare, insurance, savings, and investment. An example, ito, bibigyan ko po kayo ng sample. Ang sample po natin, yung K100 plan. Okay? Ito po yung lagi kong binibigay na K100 plan. Napakaganda po kasi itong K100 plan. It's a perfect plan para sa lahat. Example, age 22 tayo ngayon. Okay? Pag-usapan muna natin yung insurance benefit. Tatlo yan, di ba? May healthcare, may insurance, mayroong investment. Ang Kaiser, para sa kalaman ng lahat, 7 taon mo lang po babayaran. Take note, 7 taon mo lang babayaran, pero 20 years yung kanya coverage. Ganun po kaganda. 7 years mo lang binayaran, pero naka-insured ka sa loob ng 20 years. Okay? Ano yung insurance benefit na meron sa Kaiser? Example, K100 plan. Ang K100 plan natin, ang term insurance nito ay 450,000. Kung namatay, natural death, after 2 years na nagbabayad, namatay sa sakit, merong makukuha kanyang beneficiary na 450,000. Okay, dahil meron siyang Kaiser. Hindi lang yon, may transfer pa dun sa kanyang beneficiary, fully paid na yung kanyang Kaiser. At pag nag-mature ang plan, makukuha pa yung 1.1. Eh, hindi lang yun. Paano pag aksidente po yung kinamatay ng policy owner? Times 2 ng kanyang insurance. Okay, times 2, 450,000 times 2. That is 900,000. So 900,000, kahit sabihin mo, 1 year pa lang nagbabayad si policy owner, na aksidente, namatay, dahil meron siyang Kaiser K100 plan, ang makukuha ng kanyang beneficiary, either asawa or anak, 900,000 pesos. Bibigay po yan ni Kaiser. Dito po sa Isabela Financial Center na marami na po tayong na-award. Okay, na-claim. Okay? Then, kapag pag once na namatay aksidente, yung kanyang policy may transfer pa doon sa kanyang beneficiary, fully paid na kahit 1 year pa lang nakabayad. Meron pa dapat supposed to be 6 years na babayaran, pero patay na si policy owner, may transfer na doon sa beneficiary niya, fully paid na, wala nang babayaran yung beneficiary niya. Isa po yan sa kagandahan ng insurance benefit ng Kaiser. Hindi lang yun. Pag nag-matured po yung plan, after 20 years, makukuha pa ng kanyang beneficiary yung 1.1 million pesos. Magkano yung 1 year na binayaran na policy owner? Nasa 58,000.
Magkano insurance benefit na nakuha dahil aksidente? 900,000. Magkano yung 6 years na hindi na binayaran? Then makukuha pa ng beneficiary yung 1.1 kapag nag-mature. May peace of mind kahit wala ka na. Meron. Dahil meron kang Kaiser na iniwan. Ba? Then, etong ating K100 plan, okay, pag-usapang healthcare naman, meron kang 60,000 pesos na hospitalization benefit. Pag nagkasakit, after 1 year na nakapagbayad na, pwede mong gamitin yung 60,000 pesos pangbayad sa hospital. Hindi lang yun, may kasama pang room and board yan na 1,000 pesos per day. As long as naka 1 year ka na ng payment. Okay? Paano pag hindi nagamit yung hospitalization benefit during the 7 years na ikaw ay nagbabayad? Alam mong kagandahan dito, ibabalik sa'yo ni Kaiser yung 85% na binayad mo. Kaya kasama yan na makukuha pag nag-mature ang plan. Magkano 85% na binayad mo sa K100 plan? That is 350,000 pesos. Panalo? Nagkasakit or hindi nagkasakit, may makukuha. Namatay ng maaga or hindi namatay, may makukuha. That is Kaiser. Ganyan po kaganda ang ating Kaiser. Right? Pag may mga tanong po kayo, magtanong po kayo. Ha? Message nyo lang po dyan. Okay? So yan po yung ating K100 plan. So pag nag-mature, okay? Hindi nagkasakit, hindi namatay ng maaga, nalampasan niya yung 20 years. Ayan, meron kang 1.1 million pesos. Yung 1.1 million pesos, pwede mong i-withdraw, ilamsam, kunin mo buo. Kahit huwag kang magtira, pera mo yan eh. Pwedeng kunin mo kalahati lang, iwan mo kalahati. Pasok pa rin sa investment yun. Or, hayaan mo lang sa dyan, yung pera mo na 1.1 dahil di mo pa naman kailangan, kumikita at kumikita yan. Hanggang merong laman ang healthcare fund mo, hanggang hindi mo wini-withdraw yan at umabot ka lang 100 years, pera mo pa rin yan. Magagamit mo pa rin yan for hospitalization kung ma-hospital man. Right? So yan po yung ating Kaiser. Okay? So dito, ang ating Kaiser, 7 years mo lang babayaran. After 7 years, ano nang gagawin mo? Waiting ka na lang. Naka-insured ka pa rin kasi hanggang 20 years yan. Okay, after 20 years, lamsan mo yung pera mo. Pera mo yan. Okay, so dito, it's 22 plus 20 at the age of 42. Pag nag-mature ang plan, meron siyang 1.1 million. Pag hindi mo kinuha yan, pinaabot niya ng at the age of 60, yung 1.1 niya ay magiging 6.4 million. Kung hindi pa withdraw at the age of 60, maabot ng 65, yung 6.4 million niya ay naging 10.4 million na. So, ibig sabihin, pag hindi mo wini-withdraw, lumalaki at lumalaki at lumalaki ang iyong retirement at healthcare fund. Okay? Yan po ang ating Kaiser. Okay? Meron na siyang healthcare na magagamit for hospitalization as long as naka 1 year ka ng payment. Meron na siyang insurance. 7 years mo lang binayaran pero naka-insured ka sa loob ng 20 years. At meron na siyang savings and investment na magagamit para sa iyong retirement after 20 years na mag-matured ang iyong plan. Okay? So ang ating Kaiser, sinasagot niya na yung ating solid financial foundation dahil meron na itong healthcare, meron na itong life insurance, at meron na itong investment na sumasagot sa ating 3 major financial needs. Kaya naman, tinatawag natin ito na total financial solution. Okay? Another concept. Okay. I hope na meron po kayo natutunan doon sa ating Kaiser. The power of compounding interest, simplihan lang natin to. Ito po na-discovered po to ni Albert Einstein. Pag ginamit mo yung number 72, dinivide mo sa interest rate ng iyong investment, malalaman mo kailan dodoble ang iyong investment. Ito yung sample natin. Example natin, 29 years old tayo lahat dito. Nag-invest tayo ng 100,000 pesos. Nilagay natin sa kooperatiba. Ang kooperatiba, binigyan ka ng 4%. So, pwede mong gamitin ang 72 divided by 4%. Malalaman mo kailan dodoble ang iyong 100,000. Okay, 29 plus 18 years at the age of 47, yung 100,000 mo naging 200,000 na. 47 plus 18 years at the age of 65, yung 200,000 mo naging 400,000 na. Okay, kung nakakita ka ng mas malaki, 8%, 72 divided by 8, every 9 years, dumodoble ang iyong pera. Kaya at the age of 65, meron ka 1.6 million pesos. Kung nakakita ka ng mas malaki, 12%,
72 divided by 12%. Every 6 years, dumodoble ang yung investment. Kaya at the age of 65, meron kang 6.4 million. Anong napansin nyo dyan? Pare-pareha sila ng edad. Pare-pareha sila ng ininvest na pera. Pero ang pinagkaiba kung saan sila nag-invest. Okay? So, anong meron? Lamang ang may alam. Alright? So, dito nakalagay yan, it is not enough to save money. We need to grow for it. Okay? Key financial concepts that we need to learn. Different investment vehicles. Ano to? Okay, ito, tanong. Do you know that you can be a multi-millionaire if you invest 33 pesos a day or 1,000 pesos a month for 30 years? Dapat meron kang 3.5 million pesos. Paano? Ito yan, meron tayong tinatawag na wealth calculator. Kung ikaw ay nag-iipon ng 1,000 pesos every month at nakalagay yan sa 12% sa loob ng 30 years, meron kang 3.5. Kung dinoble mo yung 1,000, 2,000 every month, at sa loob ng 15 years, meron kang 1 million. Ginawa mong 5,000 every month sa 12% at sa loob ng 10 years, meron kang 1.1 million pesos. Okay? Ito yung katulong ni Brother Bo Sanchez, nakalagay yan sa libro, Why My Maid Invest in the Stock Market. Natuto mag-invest sa stock market after 7 years, naging milyonaryo na. Alright, ito ang tinatawag natin na mutual fund investment. Now, once you become an IMG member, automatic meron kang 1,000 pesos na initial investment sa iyong mutual funds. Ang mutual funds, ito yan, tayo yan, mga investors. Pinagsama-sama yung mga pera natin, nilagay yan sa mutual fund company at merong fund manager na sila yung mag-i-invest sa mga securities tulad ng mga to, yung mga malalaking company. Then, pag nag-generate yan ng income, babalik yan sa investor. Ang mutual fund, professionally managed yan. Very liquid, diversified, low minimum investment requirement, very transparent, strong track records. Di pa tayo pinapanganak. Ako, hindi pa pinapanganak noon. Meron na mutual funds, safe and secured. Nakaregister yan sa SEC. And of course, ito yung investment. No? Ito yung investment na walang tax mutual funds. Alright? Right investment vehicle. Okay, dapat alam mo yung goal mo, bakit kailangan mo mag-invest. Para sa ganun, alam mo kung saang investment vehicle mo to ilalagay. Alright, kung emergency fund, pwede mo ilagay yan sa bangko para anytime na magkaroon ka ng emergencies, madali mo mahugot. Okay, para sa mga education ng anak natin, retirement natin, protection natin, lagay natin sa mga medium term, long-term care, no? Pwede natin ilagay sa stock market, sa insurance, o kaya sa mga HMO. Alright? So invest with the purpose, tandaan natin yan, mag-invest ka para sa healthcare mo, para pag nagkasakit ka, hindi mo na kailangan humingi ng tulong para may pambayad sa hospital. Mag-invest ka para sa retirement mo, para pagtanda mo, hindi ka kaawa-awa na wala kang kapera-pera. Mag-invest ka para sa educational fund ng anak mo para hindi kawawa ang anak mo na hindi makakapag-aral. Mag-invest ka para sa dream house mo, sa dream car mo para hindi mo na kailangan mag-loan. Mag-invest ka para sa vacation mo para hindi mo na kailangan mangutang. Alamin mo muna bakit ka dapat mag-invest. Sabi nga ni Rex Mendoza, if you don't have the right to invest, unless you are properly protected. Okay? Protection muna bago invest. Kaya napakahalaga po ng tinuturo natin na solid financial foundation. And para po sa kalaman ng lahat, okay, ito po yung mga benefits na meron po tayo dito po sa IMG. So, lahat ng mga guests natin na nandito ngayon, pwede po kayong mag-enroll, mag-member sa IMG. At once you become an IMG member, okay, ito po yung mga benefits natin, unlimited financial education. Meron po tayong libro, meron po tayong financial workbook, at sa financial workbook po natin, libre mo na maaral yung workshop 1 to workshop 5 po natin. No? So libre na yan, kahit nasa ang bansa ka, pwede mo itong maaral kasi binibigay po ito through Zoom, tulad po ng ginagawa natin. Then benefit number 8, pwede kang maging life license. Benefit number 9, meron tayong financial check-up. Kung may sakit ka sa ngipin, sa dentista ka magpapa-check-up. May sakit sa katawan, sa doktor magpapa-check-up. Pero pag may sakit ka sa bulsa, yan, pwede kang magpa-check-up sa IMG. Of course, meron tayong AFP. Pwede kang maging Certified Associate Financial Planner sa IMG.
Then number 11, pag nasa Pilipinas ka, kahit nasa abroad ka, automatic, meron ka na agad 100,000 personal accident insurance, wala kang babayarang monthly. Benefit number 12, additional na 50,000 pesos burial benefit. Pag ang isang Philippine member namatay aksidente, 150,000. Pag natural death, 50,000 ang makukuha ng kanyang beneficiary. Benefit number 13, meron tayong vision care, libre ang computer eye check-up, 2 frames every year. Ang babayaran mo lang dito ay lens. Benefit number 14, unlimited check-up tayo sa Kaiser. Discounted tayo pagdating sa medical services. Ganun din ang ating immediate family. Benefit number 17, sa lahat ng mga bagong nakikinig po ngayon, pag nag-member ka sa IMG, automatic meron ka na agad 1,000 pesos na initial investment sa iyong mutual funds. Ang gagawin mo na lang dahil meron ka ng mutual fund account, dagdag ka na lang ng dagdag. Tandaan yung nabanggit natin kanina, invest with a purpose. Benefit number 18, dahil ang IMG ay financial brokerage company na nakapartner ito sa ating mga different financial services, meron ka lang access sa ating Kaiser, meron ka lang access sa ating Manila Bankers Life, libre na lahat ng mga investment seminars natin, 0% pag nagdagdag tayo ng ating investment sa mutual funds. Meron din tayong direct trading, kapartner din natin dito ang Palawan, Pera Express Padala. Benefit number 24, usapang non-life insurance. Ikaw na yung agent ng sarili mong non-life insurance. Meron na tayong Bolt. Then benefit number 25, kapartner din natin ng real estate tulad ng SMDC, Ayala Land, and DMCI. Benefit number 26, 27, mga special guru po natin yan. Benefit number 28, meron ka lang access when it comes sa APS, Asset Preservation Services. Ito po yung pagpapagawa ng will and trust, legal documents, corporation, discounted tayo dyan. Benefit number 29, gusto mong kumausap ng lawyer, libre po yan, 45 minutes per session, 2 session sa loob ng isang taon. Benefit number 30, kapartner rin ng IMG ang Everest, 24/7 Memorial Concierge Service. Benefit number 31, gusto mong bumili ng brand new car, pwede kang maka-discount. Benefit number 32, ito po yung ginawa natin hanggang ngayon na naka-full-time tayo dahil pag once na IMG member ka, pwede mong gawin ang business either part-time or full-time na sa Pilipinas ka man or nasa abroad. Benefit number 33, pwede tayo makapag-travel the world ng libre ng dahil po sa IMG. Benefit number 34, pag ginawa po natin ng business, pwede po tayong ma-recognize, magkaroon ng mga pins, magkaroon ng SMD Watch, Senior Marketing Director, libreng relo po yan. Benefit number 36, no? Pwede po tayong maging millionaire ring earner dito po sa IMG. Benefit number 37, magkaroon ng world class recognition, magkaroon ng Rolex watch. Benefit number 38, magkaroon ng free car. Benefit number 39, magkaroon ng free healthcare. Okay? Benefit number 40, once nag-member ka sa IMG, meron kang username and password na marireceive sa iyong email. Updated tayo daily. Benefit number 42, kung ang Globe meron GCash, ang Smart may PayMaya, sa IMG meron tayong sariling NeuraCash na e-wallet. Okay? Benefit number 43 onwards. Okay? Meron tayong ginagamit na Dominate tool. Lahat naka-ready na yung ating mga link. Meron tayong 9 powerful features of Dominate. Yan po yung number 43. Pwede ka na makapag-create ng website ng libre, email marketing, affiliate links. Naka-ready na lahat ng mga links mo, lahat ng mga QR code mo. Benefit number 46, pwede mong gamitin para sa ating live webinar, pre-recorded webinar, sa survey, then sa mga events, sa mga stat reports, and of course, meron tayong mga mentors na nagtuturo po dito. No, nandyan si benefit number 5253, si Jomar Hilario, saka si Alan Ngo, na nagtuturo po sa ating lahat. Okay? Benefit number 54, sino dito yung mga OFW? Additional po ito na benefits ng mga nasa abroad. Okay? Pagkakaroon ng IMG Visa card, makakasama sa mga exclusive events, international, ganun din sa mga run and contest. At para sa lahat ng mga OFW po na nandito ngayon, additional, take note ha, para po ito sa mga nasa abroad, additional na benefits po nyo ito. Number 57, meron kang additional 500,000 accidental death benefit. So pag ikaw ay OFW, nag-member sa IMG, ang total na accidental death benefit mo ay 600,000 pesos.
Benefit number 58, additional na burial benefit para sa mga OFW. Pag nag-member ka sa IMG, OFW ka, meron kang 150,000 pesos burial benefit. At hindi lang yun, meron ka pang accidental medical reimbursement benefit worth of 100,000 pesos. Hindi lang yun, meron ka pang protection sa terrorism, 600,000 pesos. Meron ka pang unprovoked murder and assault worth 600,000 pesos. Wala po kayong babayarang monthly. Ang gagawin nyo lang, mag-member lang sa IMG. Okay? Number 62 na benefits, accidental disablement benefit. Ano yan? Pag ang isang IMG member, international, na aksidente, naputulan ng dalawang kamay, may 500,000. Pag isang kamay, 250,000. Pag little finger, 20,000. At meron na rin tayong repatriation services. Yan po lahat ang mga benepisyo ng isang IMG member. Okay? So, pwedeng mag-member. Nasa Pilipinas man, mas murang membership dahil mas maliit ang insurance benefit. Mas mataas ang membership fee ng nasa international dahil mas malaki naman ang insurance benefit nito. Okay? So, eto tayo as IMG member. Pag IMG member ka, meron ka ng access sa ating mga healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, and allied services. One-stop shop brokerage company po tayo. At sa IMG, ito yung ginagawa natin, hindi tayo nagbebenta ng insurance or investment, but nag-e-educate tayo, no? About solid financial foundation, about financial concept. Okay? So, did you like what you have learned? Okay? So, nagustuhan po ba natin yung mga natutunan natin? Then, it's time to act on it today. Sabi ko nga, ito yung lagi nyo maririnig sa akin, the best time para makapagsimula ay ngayon. Pwede kang mag-register as IMG member. Kontakin mo lang yung mga nag-invite sa'yo. Okay, para may send nila sa inyo yung form. Makapag-start ka na, makapag-member sa IMG at enjoy mo yung mga benefits. Makapag-start ka ng iyong Kaiser at ibahagi mo to. Huwag po tayong maging madamot. Alright? So here's the good news. Whatever situation you are right now, you can make a change. You can go from being broke to being blessed. You can zero out your debts. You can start today. Dating school principal noon, nag-resign. Isa na sa mga CEO ngayon. Dating senior citizen noon hanggang ngayon, isa na sa mga CEO ngayon. Basurera noon, CEO ngayon, kasabay ko na-promote yan sa Malaysia. Housewife noon, executive vice chairman ngayon. Okay, ito yung mga naging activities natin. After po natin na mag-for good, ayan, kung saan-saan po tayo nakakarating para makapagturo, makapag-share, makapagbahagi about financial education. Okay, so ayan, nakakarating din tayo international. Ayan, sa Macau, kung saan tayo nanggaling. Sa Dubai, okay? Sa IMG, we believe na kaya natin makapagpabago ng buhay ng isang pamilya as long as na willing ka. We believe in our mission. We believe in the power of financial education. And pakibasa po, we believe that the best gift that you can give to yourself and to your family is financial freedom. Okay, dahil sa IMG, nakapagpunta po tayo ng ating office po dito sa Isabela kung nasaan po tayo ngayon. Ito po yung mga natulungan natin, ano? Yung mga nakapag-claim ng kanilang mga benefits sa Kaiser at sa IMG. Dito na po yan mismo sa ating financial center dito po sa IMG Isabela. Okay, so marami na po tayong mga natulungan at nagkaroon na rin po tayo ng another branch ng financial center sa Kawayan City na pinapangunahan po yan ni Ma'am Charisma Dian. Okay, tandaan, you are the solution to your future. We cannot control our country's economy. Okay, but we can control our own economy. Kailangan lang natin right information, right choice, right decision, right action, right direction para magkaroon ng right result. Dati po tayong OFW sa Macau, ayan po, at dyan po tayo nagsimula bilang isang IMG member at dyan po natin sinimulan na gawing part-time po ang business ng IMG na tumulong po sa atin para makapagbayad ng utang hanggang makapag-for good po tayo. Okay, dati tayong security guard dyan sa Macau. Kung makikita nyo hawak ko dyan na benefits, 10 benefits pa lang nun. Nung nag-member po tayo sa IMG. But now, umaabot na po tayo ng 60 plus. Okay? After Macau, ayan, na-invite po tayo sa mga radio interview. Yan, so marami tayong mga pinagdaanan na nakasama natin si Corina Sanchez. Tayo yung nagbigay
tayo yung nagbigay ng financial education seminar sa kanyang mga kaibigan at mga staff diyan po sa Cubao, sa staff sa mga ABS, sa ABS-CBN. Okay, laging tatandaan, financial independence is not a dream. It's your decision. Okay, para po sa lahat ng mga naka-attend ngayon, hingin niyo po yung link para po sa ating binibigay na free 20,000 pesos Campaign and Protect. Libre po yan na pwede kang magkaroon ng 20,000 pesos personal accident insurance. Fill out nyo lang yung form para magkaroon po kayo ng policy. Okay? Sa IMG, eto, dumadami yung ating mga kakampi dito sa IMG community. Kakampi mo, kakampi natin, Senator Raffy Tulfo, para sa mga nagtatanong, no? Brand ambassador po natin, si Senator Raffy Tulfo. Kaibigan, kabalitaan at kakampi, Senator, hindi pala siya Senator, Corina Sanchez Rojas, okay. And of course, sa Daniel Padilla, Kaiser, nasa iyo na ang lahat. And of course, ang aking kuya, Boy Abunda, the best way to show your love, kasama natin dyan ang Manila Bankers Life Insurance Corporation. Okay, so thank you so much. Laging tatandaan, you will never win if you never begin. Be a winner, win-win ka dito sa IMG. Once again, my name is Winifred Pungan Asuncion Jr. At laging nagsasabi, the best time to start was yesterday. The next best time is now. Alright, I hope na meron po tayong natutunan. Okay, thank you so much sa inyo pong time, sa inyo pong pakikinig, and open na po tayo para sa question and answer.